Magandang araw sa ating mga kaugnay. Nagbabalik po tayo sa ating programang Itanong Mo sa Sundalo. Kung saan hatid namin ang mga napapanahong balita at informasyon. Ako po si DJ Ashley at sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol or ang latest update tungkol sa Community Support Program o CSP ng 11th Civil Military Operations Kaugnayan Battalion. Magandang araw mga kaugnay, ako naman si DJ Primo. At ngayong araw ay makakasama natin sa ating programa ang ating kagalang-galang na Battalion Commander, Lieutenant Colonel Jodeline A. Blas, ma'am. At welcome po dito sa aming programa, ma'am. Magandang araw din sa ating mga taga-subaybay sa portion na ito, Itanong Mo sa Sundalo. At salamat sa pagpapaunlak ninyo na ako'y makasama ninyo sa inyong programa ngayong araw. Maraming salamat, ma'am. Ma'am, bago po tayo magpatuloy, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili at ipaliwanag ang inyong tungkulin bilang Battalion Commander para sa kaalaman ng ating mga taga-kikinig? As mentioned ng ating mga anchors, ako nga pala si Lieutenant Colonel Jodeline Blas, ang nakaupong Battalion Commander na 11th CMO Kaugnayan Battalion na nakabase dito sa National Capital Region. At sa katanungan mo na ano yung paunahing tungkulin ng isang battalion commander, una sa lahat ay masituate ko na ang mission na itinalaga sa battalion, specifically sa 11th CMO Battalion, which is mag-conduct ng Community Support Program, ay kanyang makamit in a span of specific time, with na ang layunin ay ma-accomplish niya yung itinalagang mission sa unit na yun. Para po sa ating mga viewers, ma'am, no, na hindi pa nakakaalam kung ano ba yung CST na nabanggit ni DJ Ashley, yung Community Support Program, ma'am, kung ano ba ito, ma'am, at ano ang kahalagahan nito, ma'am, sa ating komunidad, ma'am? Yung Community Support Program, ito yung isa sa mga pangunahing aktibidad na isang CMO unit. So, CMO Unit Civil Military Operations. Na ang pangunahing mission niya ay makapag-foster ng peace and development by establishing trust and strong relationship sa pagitan ng military at ng community. Sa community support naman, ito'y iba't ibang gawain ng military or sa case natin sa 11th CMO Battalion, iba't ibang gawain sa barangay kung saan nandoon nakadeploy yung ating unit in coordination at collaboration ng iba't ibang ahensya na naroon sa barangay, kasama ng local government units at ibang stakeholders na nagiging katuwang natin upang makapagsagawa ng mga aktibidad na naglalayong mapaigting ang peace at development sa area. Ma'am, nabanggit nyo nga dito sa nagkakaroon ng ugnayan or collaboration sa mga stakeholder at civilian community. Maaari nyo ba ibahagi para malaman din ng ating mga tagapakinig kung ano na yung mga aktibidad na ginawa during your time? Ang isa sa paunahin nating isinasagawa bago tayo bumaba sa pamayanan or barangay ay una, kailangan nating makipag-ugnayan sa iba't ibang opisyales ng barangay, in this case, yung barangay captain, barangay officials, para may paalam natin sa kanila yung intent natin na bumaba sa kanilang lugar at magsabi na nandito ang militar, nandito ang Civil Military Operation Unit upang maging katuwang ninyo sa pagsasagawa ng mga programa ng ating gobyerno dito sa area at maging isang partner natin sa pagdadala ng mga serbisyong publiko para sa ating mga kababayan. Yes, ma'am, doon sa nabanggit niyo po kanina, ma'am, na mga aktibidad ng 11 CMO Battalion, ma'am, at saka yung mga yung aktibidad, ma'am. Ano po dito, ma'am, sa mga aktibidad na to yung sa tingin niyo pinakamalaking epekto doon sa community na ating binababaan? Yung isa sa kadalasan nating sinasagawa ay yung community dialogues o yung tinatawag natin na ugnayan sa barangay, or kung ang ating audience ay mga estudyante, ugnayan sa paaralan. So kasama yan sa ating mga CSP activities. Gayon din ay nagsasagawa tayo ng iba pang
civil-military operations activities like outreach program sa area kung saan nagko-converge tayo na efforts at saka resources with other stakeholders at muli ng local government units. Meron din tayong mga pagkakataon, lalo na sa panahon na may mga kalamidad, nagiging katuwang din tayo ng lokal na pamahalaan sa pagsasagawa ng humanitarian assistance at disaster response sa mga nasalanta nating mga kababayan. So basically, mga aktibidad na to na naglalayong mapabuti yung kalagayan ng ating mga kababayan, mapaigting yung kanilang seguridad, at gayon din ay naglalayong magkaroon ng mas lalong maunlad na serbisyo publiko or pagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan. So ma'am, paano po nakikipag-ugnayan ang batalyon, ang 11th CMO Battalion sa mga local government units, stakeholders? Diba, nabanggit ko ma'am kanina na through community dialogue. Maaari niyo po ba mang i-expand pa to para mas maintindihan ng ating mga kalapit? Sa mga lugar na pinupuntahan natin upang magsagawa ng CSP, meron tayong consultation meetings na sinasagawa. Then may mga avenues of engagement katulad ng Peace and Order Council. Sa part naman ng ng mga ahensya ng pamahalaan, meron din silang programa kung saan tayo ay naiimbitahan upang maging kasama nila sa pagsasagawa ng mga aktibidad para i-converge yung efforts at yung mga programa ng ahensya ng pamahalaan at ng local government units. So, meron nang naka-establish na mga periodic consultation meetings at ang ating mga kasundaluhan naman from time to time ay nakakapag-establish na rin ng open communication sa ating mga barangay officials para sa mga posibleng kailangang malamang mga issues ng ating mga kababayan para doon tayo magbe-base kung ano klaseng activity ang gagawin ng ating mga CSP operators. Yes, ma'am. Ano naman po, ma'am, yung mensahe niyo sa ating mga stakeholders, ma'am, na patuloy nating nagiging katuwang doon sa lahat ng ating mga nagiging aktibidad sa communities? Tayo sa military, malaki yung ating pasasalamat sa stakeholder kasi sila yung kasama natin upang makapagbigay at makapaghatid ng mga serbisyo sa ating mga kababayan. Hindi naman natin kayang gampanan ang misyon na tayo lang nag-iisa organisasyon. Kaya malaki ang ating pasasalamat dahil marami tayong nai-engage na mga stakeholders na may kaparehong interes, kaparehong misyon at adhikain na sinasagawa ng ating organisasyon. Ma'am, diba, meron naman itong mga ups and downs. So, ano yung karaniwang na challenges na na-experience ng batalyon sa pagsasagawa ng mga CSP activities at paano ito natutugunan? Yung una, kapag hindi masyadong appreciate ng lokal na pamahalaan kung bakit kailangan nating makipag-ugnayan sa kanila para iparating na meron tayong adhikain magsagawa ng mga ganitong programa. Yun yung isa sa nakita natin na medyo challenging if at the start ay may resistance na tanggapin yung military sa kanilang lugar. But then sa tamang pakikipag-usap at explain sa kanila ano yung layunin, bakit tayo nagsasagawa nito, na ito ay isang part na sinasabi natin na convergence of efforts, whole of government and whole of nation approach para pabigyan ng solusyon yung mga nakikita nating problema or social issues sa ating mga kababayan. Yes, ma'am. Ano pa po yung maaari nilang asahan, ma'am, ng ating mga kababayan doon sa mga activities ng CSP, ma'am, o yung mga program ng CSP doon sa mga areas na nilalapagan natin? Tayo naman sa 11th CMO Battalion at sa military, lagi naman tayo na nandito upang magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Katuwang natin yung iba't ibang ahensya at nandiyan pa rin palagi naman yung lokal na pamahalaan upang tayo ay suportahan kung ano man yung nakikita natin na may tutulong nila para maisagawa natin yung mga programa or aktibidad
na palagi naman ang layunin ay mapaigting natin yung kapayapaan, seguridad at pagunlad ng ating mga kababayan. Ma'am, bago tayo magtapos, baka may gusto po kayong batiin or panawagan sa ating komunidad, lalo na dun sa mga area na dineployan ng tropa, ma'am. Isa lang yung masasabi ko, tayo palaging nagpapasalamat sa ating mga nagiging katuwang sa ating misyon mapasa ang lugar man dito sa Metro Manila at maging sa labas ng Metro Manila. Una-una na dyan ay ang ating mga stakeholders. Pangalawa, yung lokal na pamahalaan, ang kanilang mainit na pagtanggap sa atin. At pangatlo, yung ahensya rin ng ating gobyerno. Gayon din ay yung kooperasyon din ng ating mga kababayan. Yes ma'am, maraming salamat po ma'am sa inyo pong oras ngayong hapon po na ito ma'am at sa mga impormasyon po ma'am na inyo pong ibinahagi sa ating mga viewers ma'am. No? Lubos po namin pinahahalagahan ma'am ang inyong pamumuno, patuloy na dedikasyon at ang seguridad kundi pati sa ating mga sa kaundaran din sa ating komunidad ma'am. Maraming salamat ma'am. Sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kaugnay, maraming salamat at nakatutok pa rin kayo sa ating programa. At nais po din namin magpasalamat sa National Capital Region Command sa patuloy na suporta sa 11 Civil Military Operation Battalion. Ma'am, muli maraming salamat po. Ayaw? Pinaunlakan niyo kami dito sa ating programang Itanong Mo sa Sundalo. Ako nga pala si DJ Ashley. At ako naman si DJ Primo. At muli, hanggang sa muli mga kaugnay, dito lamang sa programang Itanong Mo sa Sundalo.